Hello guys, another episode naman about the optical mouse or mouse, either PS2 mouse or USB mouse. Basta may lighted that is an optical mouse. So ito is PS2. So yung pinakaunang nga episode, yun ang USB mouse, yung ginagamit sa laptop, pero pwede din gamitin sa personal computer. So ito buksan natin, then para makita nyo kung paano ito linisin or i-maintain. So yun guys, paring-pareho lang. So yun, but magkaiba lang ang pangsaksak or yung port niya. So ito may 6 na pin. So doon siya isasaksak sa motherboard ng computer, yung sa rear panel. So guys, so kita ba? So hindi pa. Ayun. So ito guys, kitang kita na. So buksan natin to. So kailangan natin ng Phillips screwdriver ito. So yan, yung tinatawag natin na star screw. So actually this is a Phillips screwdriver. Pangalan ng tatay nyo si Philip. Ito guys, may screw dito guys. Yan, may screw. Isang screw lang ito. So yung unang episode natin is yung dalawang screw yun, yung USB mouse. So ang totoong pangalan nito guys is pointing device. So is a mouse is a passion name lang para madali nating madaling ma-remember sa mga user ng pangalan nito mouse. So that's why ang forma nito is para ding daga or ilaga. Oh, diba? Mouse. So it's a passion name lang siya. So natanggal ko na yung screw guys, ito. So dapat hindi siya mawala para mabalik natin ma-assemble natin uli yung mouse. So kailangan natin buksan dito yung dice at saka dito guys. So be sure na na-remove natin ang screw niya gamit ang screwdriver or Phillips screwdriver. So yun guys. So wala namang screw dito. Walang screw na dito. Yan. So yun guys. Yan. Okay. So ganun siya guys. So madali lang siya tanggalin. So yung mga dust build up kailangan siya i-remove. So pwede naman tayo gumamit ng oil, yung tinatawag na WD-40 kung meron tayo. Pero kung wala, ito pwede na ang paintbrush. Gagamit lang tayo ng paintbrush. So yun, remove natin guys. So itong dust build up guys, ito ang maka-hindrance siya sa pag-actuate ng actuator, yung actuator sensor. So hindi magmo-move yung mouse cursor ng computer natin or laptop kung ang actuator sensor is may bara. Okay? So kailangan siya linisin natin. Ayun. Yan, remove natin guys. So parang kulang ang light natin guys. Mas kitang kita. So ito na guys. So pagkatapos ng linisin, so kailangan natin tanggalin itong signal cable ito. So tanggalin lang natin. So hindi naman mabaliktad yung orientation ng signal cable kasi
iisa lang ang iisa lang ang position nito. So hindi siya ma-insert kung baliktad. Or mahirap sa tanggalin. Ayan. So tanggal na siya guys. Itong roller na tanggal na din. Ito. So ito yung scroll button, yung roller. So marami siyang dust build up. Yan, kitang kita. Yan, dust build up yan. So katulad na yung episode 1 natin sa mouse or the pointing device, meron din siyang meron din siya nito, scroll button, yung roller. At saka dito sa printed circuit board dito, so may actuator sensor pa din siya ito. At saka may lead. Itong lead niya. Itong lead. Then may 3 button. So itong nasa left na button, so ito yung left mouse button, ito ang right mouse button, then ito ang scroll button. So pag check nito, kailangan nating pihitin kung nagki-click siya, so normal ito. Ito naman kung nagki-click, normal ito. Ito naman kung nagki-click, normal ito. So kung sakali nasira ito, kailangan natin bilhin. May mabili naman ito na mga button. So yan guys, linisin lang natin ganito. Then at saka itong roller na to, linisin lang. Ganun. Ayun. So mas clean ito guys pag meron tayong WD-40 saka dito. Then isa sa mga i-check dito guys, kung itong mga solda niya, yung welding niya, ito tinatawag sa naming mga technician yung cold solder. So kailangan lang siya i-resoldering natin ito. So pwede natin dalhin ito sa electronic technician, then ipasolda itong mga pin para sure talaga na good ang pointing device natin. So mahal nga itong itong mouse. So makasave naman tayo kung i-maintain natin ang mga mouse natin. So ito yung mirror. Itong meron yung actuator, meron niya guys. So kailangan ito linisin. So hindi din mag-actuate yung mouse cursor pag madumi ito. So kung may nakabara. So yun guys. Yan. So sinaw na kayo siya guys oh. Then ito sa casing niya guys. So may mga dust build up, kailangan natin siyang i-clean. Ganun. Ayan. Ayan. So clean na siya guys. So pwede na nating i-assemble yung mouse natin. So balik lang natin siya ganun. Sasaksak na natin tong roller. Ayun. So ayun, click na siya oh. Ayan. So nag-click siya oh. Yan. Oh, nakalimutan ito guys. Itong meron to, nakalimutan. Oo. Ayan. So okay. So hindi naman siya guys, hindi naman natin malagay kung baliktad. So kailangan correct orientation talaga siya. Ganun. Itong meron na to. So kailangan correct orientation talaga pagbalik nyo, kasi hindi siya malagay kung mali, baliktad. Then the circuit board.
So, lagyan natin dito. Yan. Yan. So, ganun lang guys. So, hindi naman ito mahirap guys. Kasi maliit. So, madali lang siya. So, connect natin yung cable. Ito. Yan, cable. Signal cable. So, yan. Then, patungo siya dito guys. So, balik lang natin siya sa dati niya. Ganun. Ayun. Ayun guys. So, saktong-sakto na. So, pwede natin ibalik yung top cover ng pointing device natin or mouse. O, yan. So, pag nag-click na, yun na ang orientation, na tamang orientation pagbalik ng top cover ng mouse. Yun. And then, yung screw. Oh. Ayun guys. So, yun lang guys. Insaktong-sakto na siya. So, clean na itong mouse na to. So, good naman ito siya. So, pwede itong gamitin na after siya na cleaning. So, that's all guys. Please like and share. Then, follow. Good evening. And thank you.